Isang makasaysayang anunsong isinapubliko ngayong araw, kumpirmado na ang pagtatalaga kay Vice Presidente Inday Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Korte Suprema at ng Senado, tuluyan ng sinibak si Pangulong Kuting sa pwesto matapos mapatunayang sangkot sa serye ng isyu ng katiwalian at kapabayaan sa tungkulin. Hindi umano ikinutuwa ng First Lady na si Araneta ang naging desisyon. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng Malacanang, labis ang pagkabigla at pagkadismaya ng unang ginang na ilang beses umanong nakipagpulong sa mga kaalyado upang subukang pigilan ang agarang pagpapatalsik sa kanyang asawa. Gayunpaman na naigang boto ng Kongreso at hatol ng Korte na kailangan na ang pagbabago sa pamumuno. Samantala narumpa na si Pangulong Sara Duterte sa harap ng publiko sa isang simpleng seremonya sa Maynila. Sa kanyang unang talumpati bilang Pangulo, tiniyak niyang paiigtingin ang kampanya laban sa katiwalian at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Idinaan muna sa Korte ng Pilipinas at kapag hindi na kayang solusyonan ng Korte ng Pilipinas, tsaka itatakbo yan ng ibang bansa at depende pa yon. Sinong presidente ang papayag na ibigay sa ibang lahi ang kapwa niya Pilipino? Baliw at bobo, tanga lang ho ang gagawa nun. At walang iba kundi sino? Si Marcos Jr. po yun. Pariltukan tayo dito. Siya lang po ang makakagawa nun sa kasaysayan ng Pilipinas. Na isusuko mo yung kababayan mo. Eh tayo nga kahit ang laki ang sama na ng kaso nung kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, kinukuha ho natin dahil nga Pilipino ho yun, kapwa ho natin Pilipino yun. Kung nagkasala sa ibang bansa, dito siya ikulong sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte, totoo na, may ilang beses ang sinabi ni Pangulong Duterte na sige, walang problema, haharapin ko yan. Haharapin ko yung mga kaso na yan, sampahan nila ang kaso. Pero hindi nila sinasampahan ng kaso kasi nga may plano sila na ipadala sa Netherlands si Pangulong Duterte. At ayun yung pinagtatanggol ngayon ni Claire Castro. Kaya Attorney Claire, kung halimbawa mapanood mo itong mga video namin, huwag mo kami sisihin na bakit tanga ang tawag namin sa iyo. Biruin mo ba naman, anak ng teteng, attorney ka, wala kang alam sa batas, gagawa ba? Na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa at yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal, ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. Marinding pinunto ni Panelo na dapat pairalin ang sinasabi ng batas, hindi lang sa salita, kundi sa mismong aksyon ng gobyerno. Binigyang din niya na kung hindi kayang gampanan ni Castro ang pagiging tagapagsalita ng may patas na pagtingin, mas makabubuting magbitiw na ito sa pwesto. Hindi magbibitiw yan, tsaka hindi rin pagbibitiwin ni Marcos kasi nga si Claire ang ginawa talaga, yan talaga ang lehitimong puppet. Tapos na yung trabaho ng ibang puppet katulad ng mga congressman. Puppet naman yun ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. So ito naman yung pinaka-puppet ni Marcos Jr., si Claire Castro. So yung usapang magbitiw at umalis, hindi nila gagawin yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi gagawin yan dahil yan ang puppet ni Marcos Jr. Diyan siya nakakapagtago. Ayon ba sa kanya, mas mainam pang protektahan ni Castro ang kanyang reputasyon bilang abogado kaysa magsilbi ng bulag sa mga posisyon ng palasyo. Sayang pinag-aralan niya, no? Kung nahihirapan ka at nagmumukha kang kawawa, nagmumukha kang tangier tuloy sa mga paliwanag mo, umalis ka na lang dyan para yung tarnish reputation mo medyo makarecover ka ng konti. Sayang, abogado ka pa naman. Wala na yan, Attorney Sel, kung sakaling mang umalis, matanggal yan. Halimbawa, sawa na sa kanya si Marcos. Sagwa naman sawa niya. Halimbawa, ayaw na sa kanya ni Marcos Jr., wala na yan, hindi na mababago kahit na siguro sa millennials. So, pag hindi siya kilala pero sa mga naabutan siya at alam na yung issue na pinaggagawa niya, hindi na mabubura sa isip ng tao yan.
Promise yan, hindi na mabubura. Pag siguro nga halimbawa makita ko si Claire Castro tapos na termino ni Marcos Jr., makita ko siya, parang sa akin wala lang, normal lang na tao. Baka pagtawanan ko pa, ito na pala si Claire, yung tangan na lawyer. Diba? Dalawa sila ni Gadon. So tutusin, ang taas po ng respeto ko sa mga attorney. Sobra. Dahil yan, pangarap ko din yan na maging abogado. Pero ako kinapos ng oras basta yun yan. Pero ang taas ng respeto ko sa kanila na may nananasasaktan lang ako na may mga abogado na katulad nila Gadon at ni Attorney Claire na ganito kabobo. Pero yun hindi sila ganun kabobo, nagbobobobobohan pala. Yun palang tamang bigkas doon, nagbobobobobohan para pagtakpan ang baho ng administrasyong Marcos. Sa yung masama doon. At tutusin, matalino naman yung mga yan. Alam din nila kung anong tama't maling batas. Kaso nga lang, pilit nilang binabago yun dahil nga sa pamamagitan ng pira. Yun na lang gawin mo. Buti pa magpitiw ka na lang. Ayon pa kay Panelo, ang integridad ng isang abogado ay hindi dapat isinasakripisyo para lamang maprotektahan ang isang administrasyon. Anya, ang dignidad ng propesyon ay higit pa sa pansamantalang kapangyarihan. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating, sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Pinag-uusapan ka ng circuit. Ako si Prince Shipley, ang inyong citizen correspondent. Hindi, alam nyo, totoo yung sinabi. Kaya nga, sabi ko nga, etong ginawa ni Attorney Claire, habang buhay na ho itong tatatak sa utak ng mga Pilipino. Yun nga lang, masama kasi nakakabit sa pangalan niya yung pagiging attorney, kaya yung ibang mga Pilipino medyo medyo parang kay Torre. 'Di ba, ang taas, 'di ba, nung mga panahon na hindi pa nakakaupo si Pangulong Duterte, ang babaw ng tingin natin sa mga kapulisan kasi nga may mga pulis patola ba? Yung mga pulis patola ba? Nung umupo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, binago ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan, di ba? So, tumaas ulit ang respeto at ang respeto ng bawat Pilipino sa mga kapulisan. Kaso nung dumating na tong administrasyong Marcos, dito na nagkaleche-leche ulit. Lahat na parang kinamumuhian na hindi naman lahat ng kapulisan, pwera na lang kay Torre. Lahat lalong-lalo na kay Torre, kay Marbil, kay Pajardo, na talagang kinakamuhian po ng mga ibang mga Pilipino dahil nga sa kasinungalingan na pinagagawa nila sa ating bansa, sa ating bayan. Ganun din po yan kay Attorney Claire. Attorney siya na pag sinabi mo attorney, talagang alam mo, professional, talagang mataas na antas na pagiging tao. Inuubo na naman ako. No, pero ngayon, yan. Wala, kagagawan ni Claire Castro. Samantalang ito, panoorin po natin ang nalalapit na pagpapaalam ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. And speaking of update, makakasama natin ngayon ang chairman ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Meron kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yung chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives para po mag-file ng impeachment complaint, kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya na ang isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. So nandun po, very clear po yung ating final. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ng soberanya. Kaya nung March 11, nung surrender
ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinorender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yon formally. Sir, ano sa tingin nyo yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive. Tatatakan mo lang receive. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald. Opo, at sa nakikita nyo po, Boss Admar. Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang mapormal na maisapinal yan. At ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin na halimbawa magbabago na rin yung... Di namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa na magkakaroon ng hustisya sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang Duterte Youth Party List po ay pasok po sa kahit anong survey. Ano po ang commitment ng Duterte Youth pagdating po sa 20th Congress? Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, kaya kami nandyan para maging boses ng taong bayan. Hindi namin trabaho mamigay ng ayuda dahil hindi naman social welfare officer ang mga congressman. Hindi namin trabaho maging engineer. Alam nyo partida, ano po ito, inaanak ni Marcos Jr. Totoo po yan sa totoong buhay, inaanak niya po ito si Ronald Cardema. Pero alam naman din natin, ito, dapat ito talaga, ito yung tinatawag na lehitimong legit na impeachment. Pero alam naman natin na hindi ito ngayon nga lang, inahadlangan na. Tatatakan mo lang yun ng receive. Hindi naman na kailangan ng pinuno doon, ba't hindi ma-receive nila, di ba? So alam naman na natin na hindi to talagang, tsaka walang masyadong pipirma dito, alam naman natin. Hindi na natin pero ito maganda po itong hakbang na ginawa ni Congressman Cardema dahil ito po talaga dapat ang mangyari. Si Marcos Jr. po talaga dapat ang ma-impeach. At ito yung pinaka-legit na impeachment na bakit mo ibinigay ang isang kababayan mo sa mga dayuhan. So sabi nga natin, kapag binigay mo ang kababayan mo sa dayuhan, para mo na rin ibinigay ang bansang Pilipinas. So goods po ito, napakaganda nitong ginawa ni Cardema. At mag-identify ng project. Ang trabaho namin maging boses ng taong bayan at gumawa ng batas para sa taong bayan. Yun, eto na nga eto, panoorin ho natin tong isa na video na kung saan critical si Marcos Jr. Eto na nga po yun, eto naging ito yung sinasabi kong critical, critical na si Marcos Jr. Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinorender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General Velasco dahilan para hindi tanggapin ang impeachment complaint. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa seminar si Secretary General Velasco. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? Biglang nagkaroon ng seminar miski yung SecGen's office there, naka-seminar sila ngayon. So, we'll have to wait for the proper time to consider that. Tila ipinagwalang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know what inspired them, but hayaan mo na lang sila.
Siyempre, oo. Wala talaga. Alam mo kung ba't patay bahala si Romualdez? Hawak niya ang Congress. Hindi niya naman nahayaan na. Depende na lang ha. Depende na lang. Kung matupad yung panaginip ko. Na kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, papalit na Vice President si Martin Romualdez at saka niya ipapa-impeach si Marcos Jr. Pag yun ay nagkatotoo, ay paktay na. Pero mukhang malapit sa katotohanan yun. Kasi isipin yung maigi, alam naman na natin na ang sasaluho ng lahat ng danyos ng mga isyung or mga kontrobersyal na ginawa ng administrasyong Marcos ay si Marcos Jr. talaga. So talagang pag nagsimula sa Congress ang impeachment kay Marcos Jr. talagang pag nailatag naman sa Senado sure lang impeachment niyan. Diyan talaga may kitang-kita mo na napakalapit sa impeachment kaysa doon sa kaso, kaysa doon sa mga inilatag nila laban kay Vice President Sara Duterte. Depende kapag nagkatotoo yung panaginip kong yun na kaso ang mangyayari kasi niyan katulad niyan, halimbawa lamang po na bumoto talaga or ilaglag talaga ng Senate etong si Vice President Sara Duterte sa ma-impeach. So si Martin Romualdez ang papalit na Vice President. At kapag si Martin Romualdez pwede niyang ipa-impeach yan si Marcos Jr. para siya na yung maging presidente para papunta sa pagiging Prime Minister na matagal niya nang pinapangarap. Kaya minsan talagang delikado din dyan si Marcos Jr. Ang ilang mambabatas, ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang midterm elections. Well, ang tanong ko lang sa impeachment, Tangina yun, pang linggo na lang pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Wala na yan. Alam nyo, pasensya pero ito real talk. Hindi po yan. Hindi yan. Walang pipirma dyan. Meron man siguro ilan. Hindi katulad nung kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga isipin nyo nga maigi. Hawak nga ni Martin Romualdez yung mga congressman. Diba? So wala talagang pipirma dyan. Pero maganda po ang hakbang na ginawa ni Cardema para dyan sa impeachment kay Marcos Jr. Pero malay natin, tupakin si Romualdez, abutin siya ng tuyo niya. At kapag na-impeach na si Vice President Sara Duterte, wag naman sana si Martin Romualdez ang papalit na Vice President, automatic impeachment ang abutin ni Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin. Kaya ako nga nasabi na critical na si Marcos Jr. Kasi kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, may impeach din si Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo po sa mga na-reaction natin na lalong-lalo na ho dito sa pagiging hindi na kayang solusyonan ng Korte ng Pilipinas tsaka itatakbuyan ng ibang bansa at depende pa yon. Sinong presidente ang papayag na ibigay sa ibang lahi ang kapwa niya Pilipino? Baliw at bobo, tanga lang ho ang gagawa nun. At walang iba kundi sino? Si Marcos Jr. po yun. Pariltukan tayo dito. Siya lang po ang makakagawa nun sa kasaysayan ng Pilipinas. Na isusuko mo yung kababayan mo. Tayo nga kahit ang laki ang sama na ng kaso nung kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, kinukuha ho natin dahil nga Pilipino ho yun, kapwa ho natin Pilipino yun. Kung nagkasala sa ibang bansa, dito siya ikulong sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte, totoo na, ilang beses ang sinabi ni Pangulong Duterte na sige, walang problema, haharapin ko yan. Haharapin ko yung mga kaso na yan, sampahan nila ang kaso. Pero hindi nila sinasampahan ng kaso kasi nga may plano sila na ipadala sa Netherlands si Pangulong Duterte. At ayun yung pinagtatanggol ngayon ni Claire Castro. Kaya Attorney Claire, kung halimbawa mapanood mo itong mga video namin, huwag mo kami sisihin na bakit tanga ang tawag namin sa'yo. Biruin mo ba naman, anak ng teteng, attorney ka, wala kang alam sa batas, gago ka ba?
na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal, ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. Marinding pinunto ni Panelo na dapat pairalin ang sinasabi ng batas, hindi lang sa salita, kundi sa mismong aksyon ng gobyerno. Binigyang din niya na kung hindi kayang gampanan ni Castro ang pagiging tagapagsalita ng may patas na pagtingin, mas makabubuting magbitiw na ito sa pwesto. Hindi magbibitiw yan, tsaka hindi rin pagbibitiwin ni Marcos kasi nga si Claire ang ginawa talaga, yan talaga ang lehitimong puppet. Tapos na yung trabaho ng ibang puppet katulad ng mga congressman. Puppet naman yun ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. So ito naman yung pinaka-puppet ni Marcos Jr., si Claire Castro. So yung usapang magbitiw at umalis, hindi nila gagawin yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi gagawin yan dahil yan ang puppet ni Marcos Jr. Diyan siya nakakapagtago. Ayon pa sa kanya, mas mainam pang protektahan ni Castro ang kanyang reputasyon bilang abogado kaysa magsilbi ng bulag sa mga posisyon ng palasyo. Sayang pinag-aralan niya, no? Kung nahihirapan ka at nagmumukha kang kawawa, nagmumukha kang tangiay tuloy sa mga paliwanag mo, umalis ka na lang dyan para yung tarnish reputation mo medyo makarecover ka na konti. Sayang, abogado ka pa naman. Wala na yan, Atty. Sel, kung sakali mang umalis, matanggal yan. Halimbawa, sawa na sa kanya si Marcos. Sagwa naman ng sawa niya. Halimbawa, ayaw na sa kanya ni Marcos Jr., wala na yan, hindi na mababago kahit na siguro sa millennials. So, pag hindi siya kilala pero sa mga naabutan siya at alam na yung issue na pinaggagawa niya, hindi na mabubura sa isip ng tao yan. Promise yan, hindi na mabubura. Pag siguro nga halimbawa makita ko si Claire Castro tapos na termino ni Marcos Jr., makita ko siya, parang sa akin wala lang, normal lang na tao. Baka pagtawanan ko pa, ito na pala si Claire, yung tanga na lawyer. Diba? Dalawa sila ni Gadon. So tutusin, ang taas po ng respeto ko sa mga attorney. Sobra. Dahil yan, pangarap ko din yan na maging abogado. Pero ako ikinapos ng oras basta yun yan. Pero ang taas ng respeto ko sa kanila na may nananasasaktan lang ako na may mga abogado na katulad nila Gadon at ni Atty. Claire na ganito kabobo. Pero yun hindi sila ganun kabobo, nagbobobobobohan pala. Yun palang tamang bigkas doon, nagbobobobobohan para pagtakpan ng baho ng administrasyong Marcos. Sa inyo masama doon. At tutusin, matalino naman yung mga yan. Alam din nila kung anong tama't maling batas. Kaso nga lang, pilit nilang binabago yun dahil nga sa pamamagitan ng pira. Yun na lang gawin mo. Buti pa magbitiw ka na lang. Ayon pa kay Panelo, ang integridad ng isang abogado ay hindi dapat isinasakripisyo para lamang maprotektahan ang isang administrasyon. Anya, ang dignidad ng propesyon ay higit pa sa pansamantalang kapangyarihan. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Pinag-uusapan ka ng circuit. Ako si Prince Ripley, ang inyong citizen correspondent. Hindi, alam nyo, totoo yung sinabi. Kaya nga, sabi ko nga, etong ginawa ni Atty. Claire, habang buhay na ho itong tatatak sa utak ng mga Pilipino. Yun nga lang, masama kasi nakakabit sa pangalan niya yung pagiging attorney, kaya yung ibang mga Pilipino medyo medyo parang kitore. 'Di ba ang taas, 'di ba nung mga panahon na hindi pa nakakaupo si Pangulong Duterte, ang babaw ng tingin natin sa mga kapulisan kasi nga may mga yung pulis patola ba? Yung mga pulis patola ba? Nung umupo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, binago ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan, di ba? So,
tumaas ulit ang respeto at ang respeto ng bawat Pilipino sa mga kapulisan. Kaso nung ito na nga, nung dumating na tong administrasyong Marcos, dito na nagka-leche-leche ulit. Lahat na parang kinamumuhian na, hindi naman lahat ng kapulisan, no. Pwera na lang kay Torre. Lahat yan, lalong-lalo na kay Torre, kay Marbil, kay Pajardo, na talagang kinakamuhian po ng mga ibang mga Pilipino dahil nga sa kasinungalingan na pinagagawa nila sa ating bansa, sa ating bayan. Ganun din po yan kay Attorney Claire. Attorney siya na pag sinabi mo attorney, talagang alam mo, professional, talagang mataas na antas na pagiging tao. Inuubo na naman ako. No, pero ngayon, yan, wala, kagagawan ni Claire Castro. Samantalang ito, panoorin po natin ang nalalapit na pagpapaalam ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. And speaking of update, makakasama natin ngayon ang chairman ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Meron kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yung chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives para po mag-file ng impeachment complaint, kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya na ang isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. So nandun po, very clear po yung ating final. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ng soberanya. Kaya nung March 11, nung surrender ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yun formally. Sir, ano sa tingin nyo yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive. Tatatakan mo lang receive. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald. Opo, at sa nakikita nyo po, Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang mapormal na maisapinal yan. At ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin na halimbawa magbabago na rin yung... Di namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa na magkakaroon ng hostisya sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang Duterte Youth Party List po ay pasok po sa kahit anong survey. Ano po ang commitment ng Duterte Youth pagdating po sa 20th Congress? Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, kaya kami nandyan para maging boses ng taong bayan. Hindi namin trabaho mamigay ng ayuda dahil hindi naman social welfare officer ang mga congressman. Hindi namin trabaho maging engineer. Alam nyo ito partida, ano po ito, inaanak ni Marcos Jr. Totoo po yan sa totoong buhay, inaanak niya po ito si Ronald Cardema. Pero alam naman din natin ito, dapat ito talaga, ito yung tinatawag na lehitimong legit na impeachment. Pero alam naman natin na hindi ito ngayon nga lang inahadlangan na. Tatatakan mo lang yun ng receive. Hindi naman na kailangan ng pinuno doon, ba't hindi ma-receive nila, di ba?
So alam naman na natin na hindi to talagang, tsaka walang masyadong pipirma dito. Alam naman natin. Hindi na natin pero ito maganda po itong hakbang na ginawa ni Congressman Cardema dahil ito po talaga dapat ang mangyari. Si Marcos Jr. po talaga dapat ang ma-impeach. At ito yung pinaka-legit na impeachment na bakit mo ibinigay ang isang kababayan mo sa mga dayuhan. So sabi nga natin, kapag binigay mo ang kababayan mo sa dayuhan, para mo na rin ibinigay ang bansang Pilipinas. So goods po ito, napakaganda nitong ginawa ni Cardema. At mag-identify ng project. Ang trabaho namin maging boses ng taong bayan at gumawa ng batas para sa taong bayan. Yun, eto na nga eto panoorin ho natin tong isa na video na kung saan critical si Marcos Jr. Eto na nga po yun, eto naging ito yung sinasabi kong critical, critical na si Marcos Jr. Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!